Okay guys, good morning. It's weekend time. Okay, good morning. It's weekend time. So, education wise muna tayo na. Ngayon, Friday na, lipay na kayo atong mga estudyante, no? Sana masaya yung estudyante natin kung meron tayong pasukan kasi Biyernes na. It's Friday and we will have our Saturday night. So, but because it's pandemic, we don't have classes. So, it's my life. So, I have to go roaming around with my heels. Anyway, have a good morning to my viewer. With eucalyptus and fennel extracts. Extracted from nature. Proven by science. New Sensodyne Herbal Multicare. Hi, happy weekend. We will listen to the music. Everybody needs a little time away from each other. Hi Kuya Ma, kumusta na mo diha? Far away from each other. Hold me now. It's hard for me to say I'm sorry. A very good day. I'm Jid. A very good day. And after all that is gone, you're just a part of me. Far away from the one that I love. It's hard for me to say I'm sorry. You to stay. I will make it up to you. I promise you. I promise you.
You bring meaning to my life. Day. Downtown day. Ako'y date. Ako'y date day. Lag ka? Okay, to love somebody, di ba? To love somebody the way I love you. Yan, di ba? Yan ang sinasabing magmahal tayo. To love somebody, no, the way I love you. Anyway, it's marching time. So we are on the middle of the month, almost middle of the month of March. So to our young youth, na mag-aral muna tayo mabuti. We have to study first before going to love. So ngayon, as I observe, yun na nga, no? In continuation for my yesterday's videos. Okay. So, from the month of love down to education, February is the month of love and now education. We have to move forward, no? Not backward. So sometimes love can distract, and love sometimes also can be our inspiration in our dreams, in our studies, especially our young ones. So sa mga kabataan natin ngayon, we have to think about
our future. Love is always there. No? Kahit saan tayo mapunta, love is always there if it is truly meant to us. Kung talagang nakatadhana sa atin yung isang pagmamahal na yung forever love. Kasi minsan, akala natin pag nagmahal tayo, yun na yun. Yun na yun. So, it is not. Ngayon, yesterday, I shared a video about the UNICEF. Naalala ko tuloy yung high school life ko. I remembered my high school life that we need to memorize those acronyms. So, anong tawag doon? Acronyms, tama ba? Nakalimutan ko, medyo taya ng utak ni Maria, no? Dahil nga sa matagal na rin tayong wala sa school. So, okay. So, siguro, good morning, Ban. Siguro hindi pa natin alam kung ano na ngayon, no? High schools natin ngayon, siguro nakakalimutan na natin yung mga acronyms. Like DILG, UNESCO, UNICEF. Siguro hindi na natin alam yan kung ano ang kahulugan ng mga acronyms na yan. Tama ba, acronyms? Wait. Dahil sa usad ng ating edukasyon ngayon, no, mahina na yung, medyo parang hindi naman mahina. Okay, acronym is a word or a name formed from initial components of a longer name. Yeah, tama. Hindi pa rin pala ako, no? Andyan pa rin pala kahit kunti, may mga memory pa rin na naiiwan sa utak ko. So, siguro yung mga high schools natin ngayon, kung tatanungin natin sila kung ano ang ibig sabihin ng UNESCO, siguro hindi nila ma-memorize yan. Meron siguro nakaka-memorize pero hindi lahat. Kasi ngayon, hindi na nga yun, hindi na tayo face to face, kundi nandoon na tayo sa modules natin nakatuon. So, mahirap ang pagkakaroon ng module study lamang kung walang presensya ng guardian, parents, or kung sino man ang pwedeng mag-assist to teach our children. No? Kasi noon, pumupunta nga tayo sa school, pero meron pa ring mga kabataan natin na medyo mahina. No? Mahina ang pagtakbo ng kanilang pangunawa. The comprehension is not easy. No? For anong tawag doon, yung hindi madali, no? Because kahit na nga sa aking sarili minsan, you know, I observed when I was in elementary, I know I have the ability in competition, sa study, sa pag-aaral, meron naman akong abilidad na para makipag-compete. But you know, still the comprehension, yung pangunawa ko ay hindi agad. Kumbaga hindi siya kaagad na lumabas. Iba, no? Iba. So, paano na lang ngayon yung it was sa side ko, it was happened when I was in high school. Parang doon sa high school na time ko na siya, medyo doon na umpisa yung pag-uunawa ko, no? That even, kahit na nga sa high school, hindi pa rin masyado. How much more ngayon na ang ating mga kabataan ay module na lang ang nakaharap sa kanila, no? No sounds at all, kundi papel na lang. At sila na mismo ang gagawa ng paraan kung paano nila intindihin. Napakahirap na talaga ng ating education management ngayon. Lalo pa yung sabi ko
'di ba, nagkaroon tayo ng protocols na social distancing, no? Stay at home. Okay? Kung hindi natin i-follow yung mga protocols ng government natin, you have to stay at home. Wala kang dapat sundin kasi nandyan ka naman sa loob ng bahay. So ngayon modules, 'di ba? For the safety measures of our children, kaya natin sila binigyan ng modules and online study for the purpose na hindi na sila lalabas ng eskwelahan. But when I saw, no, sa posting ng videos na sa mga Facebook natin, nandyan yung mga bata sa kalsada. Na? Bakit nandoon sila? Hindi naman totally sa kalsada. Kumbaga, outside the house. The purpose of modules and online study is to keep the children inside. Kasi hindi nga papuntahin ng eskwelahan kasi baka mahawa ng COVID, no? Ng coronavirus. Pero bakit nandyan sila sa labas? Although nakamask sila, why we allow such practice? Bakit hindi natin sila dadalhin sa room? No? Or within the school premises, doon sa compound ng eskwelahan natin sila dalhin, mag-social distancing lang sila. And also, yun nga sabi ko na parang umatras tayo. Kasi parang nawala na natin, no, ang teachers, the teachers, nakikita natin na mas nahihirapan sila. Kasi why? They prepare everything for the tricycad. After preparing, mag-drive ng tricycad pa ang teacher to go somewhere para mag-teach. Is that right? Hindi yan tama. Let the parents or guardian be obliged. No? Bigyan natin ng pagkakataon yung mga parents natin na sila ang magpunta, maghatid ng mga anak sa school. 'Di ba? Kung ngayon, bakit inaalaw natin kung sasabihin natin na there is a COVID? Why the children are in group outside? No? Nandyan lang sa yard, nandyan sa purok. The purpose of going school is to have this formal education. Kaya ngayon tinawag na formal education. Ngayon, ang nangyayari sa atin ngayon sa nakikita ko, nagiging informal na yun. 'Di ba? Hindi na sa loob ng eskwelahan ng mga bata, nandyan na sa isang tabi, no? In a backyard or in a yard. What is that? Inside school premises, siguro parang I don't know, no, kung bakit parang medyo na-upset lang ako sa nakikita ko ngayon kasi instead na kaya nga tinawag yan na formal education to start teaching our children, no, in such place. Hinayaan mo na yung eskwelahan, hinayaan mo yung room, nilagyan na lang ng karton, bawat upuan ng bata, picture ng bata, karton. Pati teacher nakatayo doon sa harapan, karton. Saan sila? Nandun sa labas. Hindi sa labas ng room. Not within the premises of the school. But nandun sila sa isang yard. Kaninong yard yun? Kapitbahay. Someone's place. Why? My dear Department of Education, Culture, and Sports. No? Sana makaabot talaga ito. No? Talagang sana makaabot. And also to the principals, school principals, district supervisors. I am just an ordinary woman. I am a parent also, pushing this kind of, what is this standard of our education now? Teacher, mag-drive ng tricycad. Oh my God. Instead of uplifting our education, moral education, nandun tayo sa ibaba. Mananom na lang siguro, no? So, hi, hello to the teachers, no? Sa mga teachers natin, wala namang problema sa akin yan kasi
I am opening my mouth because sometimes there is something wrong. Hindi kaaya-aya. Hindi kaaya-aya. This is not the right way of uplifting our education. Inaangat natin dapat ang moralidad natin. I am just like, of course, no? I am not a degree holder. I have my own shortcomings. But the standard I am looking, no, sa kahinaan ko in my little own ability, parang hindi ko kayang tanggapin na ang teacher natin ngayon mag-drive ng tricycle para magturo sa kung saan-saan. Pundok-pundok. It will be allowed some places like remote areas. No? Sa mga remote areas that there is no buildings, there is no schools, there is no rooms. Maybe I can say, yes, needed. But those who are places na meron tayong eskwelahan, bakit doon naturuan, nagtapok ang mga anak sa isang puno ng kahoy? Di ba bawal at saka yung social distancing? Na-preserve ba yun? Hindi. Why we can do this one outside the rooms? Hi, hello. No? Sa mga taga-Department of Education. From teachers also. If I am the teacher, I will not allow my children to study outside. In a yard, in a purok, in a wherever this place, which is there is a room proper. Kahit 10 lang or 5 lang ang estudyante ko, I have to follow the protocols. Must. Disinfectant. Paghuhugas, turuan natin. Instead na turuan natin sila, dalhin natin sila sa eskwelahan. Okay, wear your mask, wash your hand, social distancing. Paano mo matuturuan? Nandyan kayo sa labas. And then sometimes, there are cars passing or people passing na didistract the study point of a child. Na didistract sila. So, it's not good to see. Really, no? 3 days na ngayon that sabi ko ano ba itong klase, no, ng way of teaching natin ngayon. Kaya nga yan, tinatawag natin, dadalhin natin yung anak natin in school to teach them the social way of living. Hindi lang para magturo ng ABC dyan. Hindi ganon. The social life, the purpose of formal education is to teach our children on how the standard within community from primary, elementary, high school up to the universities. So, kaway-kaway, no? Sa mga teachers natin, sana makaabot yan makaabot din ito, no? Sana naririnig din ninyo. Who am I mean. Sino ba ako para mag-command? It is not a command. But I am telling na parang binababa natin yung standard of education natin ngayon. Instead na iangat natin. It is not the way. So, nasa sa inyo yan. But, syempre, as an ordinary parent lang, no? Minsan ang parent hindi rin tayo mapapakinggan, pero sa mga katulad kong nanay, sana hindi lang ako, no, ang magkaroon ng reklamo na ganyan. Susundin nyo lang kung saan lang tuturuan yung mga anak natin. Meron budget tayo, no? Kaya nga naglaan ng budget yung Department of Education para magkaroon tayo ng formal teaching. Binigyan niya ng government ng budget. So, ang pinakamabuti nating may advice dyan, sana maibalik ang mga bata sa eskwelahan. Ipasok sa room ang mga bata. Kahit 5 lang yan sila, no? Shifting. Kung talagang, if as a teacher or as a member of the Department of Education, like from the teacher, supervisors, district supervisors, principals,
no? If our dedication is to teach our children and to level up, no? To uplift our education, we have to do the standard. Kailangan iangat natin. Hindi yung gano'n ay pag-drive ng tricycle yung mga teacher dyan. Masaya kayo, no? You are so happy. Teachers also, if I am a teacher, why? Why I will drive tricycle? Kahit na mga teachers natin, intindihin ninyo yung trabaho ninyo. Ito na bunganga ni Mariano, lumalabas na talaga. You know, ina-appreciate ko yung effort ninyo of way of teaching. Yung kumbaga gusto nyo, the eagerness to teach. I appreciated it. Highly appreciated. Pero, think, kung ano ang outcome. Teacher ka, instead of preparing your things, your modules and everything, mag-prepare ka pa ng tricycad mo. Oh, hindi ka aya-aya. So, sorry if I open this from my mouth, but it is not. Kung talagang, if we are dedicated the proper way of teaching our children in a right manner, in a right places, di ba? Meron tayong good moral and right conduct. Huh? So, sana, hindi na natin makita yung ganyan. Nakakasad, tingnan. Ang karton pa na dinala, ginawang pugara ng manok. What is that? If other countries can see, no? Meron tayo, we are the member of the UNICEF. Kung makikita ng ibang countries ang way of our teaching, muratag kaluluoy. We are not supposed to be. Hindi tayo kaawa-awa. Despite of poverty, despite of hardship, despite of kakulangan natin, please, we have to level up. We have to level up. Huwag nating ipakita na sobrang kawawa tayo, which is, it is not. Hindi naman tayo kaawa-awa, no? Bakit natin ginagawa yung ganyan? Hi, hello talaga, no? Hi, hello sa mga taga-Department of Education, Culture and Sports. Mga nanay, diba? Nagbabayad tayo ng tuition fees. Even, I don't know, sa mga primary grades, no? Kung private, nagbabayad dyan. Kung government, parang wala tayong binabayaran. Kung ingana lang man, if that is the way of teaching, ako na lang mag-teach ng anak ko. Kaysa dadalhin mo dyan sa backyard o saan na yard yan. No? Kung saang, ano tawag dito? Napaupuin mo doon ng mga anak at saka dala kayo ng upuan nyo, dito tayo mag-aral. Why? Why like that? Merong room. Kung hindi mo gustong ipasok sa loob ng paaralan, inside the school premises, malawak ang compound ng isang paaralan dyan. There is a playground. Doon magturo ng pag-aaral. Dalhin ng magulang, turuan ang mga anak kung paano. Mao na ang atong mga anak usahay luoy, no? Pagdating ng middle age ng mga bata, parang kawawa na lang minsan kasi in the very beginning sa pagtuturo natin, no? Spoon feed. Hungitan mo na lang basig sa sunod ang mga teacher natin mapil na nagpanglabada diha sa balay sa inahan, no? Kay adtuan naman dito para tudluan ng mga bata, adtuan na mismo teachers balay. What is that? But anyway, nasa sa inyo yan. I'm just opening my mouth for you. To my dear parents na katulad ko, just evaluate my words, no? At sa mga teachers, truly, nakakadismaya.
Hello. Ah. Let's see. Okay. Tell me. Tell me. Craziness. Still far? You're still far? Oh. Okay. What I will prepare, I did not bring anything. Crazy. Now I got so mad. Hello. I get so mad because of this education standard. I am a teacher. Okay. Yes. Yeah. Okay. Take care. You're driving. Yalla. Craziness. Okay. Okay. Bye. Okay. Because I have my teaching first. My what is this live? Okay. Yeah, I'm doing. Today we will go for the road teaching. Yeah. Okay. Later you will. Okay. Okay. Oh, ayan na tayo na. Balik tayo na. Parang naano lang talaga ako sa nakikita ko ngayon sa pag-aaral. So, ayan. Sa mga kabataan natin, mag-try tayo no, one day, kahit one day lang no, sa mga estudyante natin, doon tayo sa mga acronyms no, kasi siguro hindi na natin alam kung ano yung meaning ng DepEd no. Hindi na natin alam kung ano ang meaning ng DEX. Hindi na natin alam kung ano ang meaning ng UNESCO, UNICEF. Ano pa bang iba natin na dapat alamin? So, kailangan sa mga kabataan natin, we have to remind, no? I-remind na naman natin sila kung ano ang dapat nating alamin, yung mga pinakamahalagang bagay na dapat nating malalaman at matutunan sa loob ng paaralan. So, okay. To my dear parents also, yun nga ang sabi ko na sana magkaroon tayo ng pagkakaisa, no? Magkaroon tayo ng pagkakaisa. Even I am not in the presence of attending, no? Kahit hindi ako ang nandiyan minsan sa pag-attend ng anak ko, but I keep, no, nagmo-monitor din ako kung ano ang dapat nating gawin as a parent. No, isa lang sa mga suggestion ko that we have to suggest to our dear teachers na sana ibalik sa eskwelahan ang mga bata. Kung hindi man maibalik sa school ang mga bata, of course, modules, do not allow our children go out the backyard to study together. Instead of going out to backyard, send them back to room, no? Sa eskwelahan, hindi sa kung saang ugsaran, no? Hindi sa kung saang kalye doon natin tuturuan ang ating mga anak. It's because why there is a building, there is a room provided.
Kung walang eskwelahan, kung walang room provided, there is a reason for that. Like for the critical areas, sa mga remote areas, no, wala silang buildings doon, so pwede, no, doon tayo sa isang barangay hall. Mas mabuti pang pakinggan doon sa isang barangay hall. But even if kahit pa sa barangay hall natin dadalhin yung mga anak natin, mas gustuhin pa rin natin na doon sa school premises talaga sila. At least they can identify, pupunta ako ng eskwelahan. Ito yung room namin. 'Di ba? Mag-aaral ako. Especially yung nasa primary grades pa. Kasi yun ang pinaka first step moving forward towards our education. Ang pagtuturo sa ating mga anak ay hindi lamang sa punto ng numero at alpabeto, no? It is not just in the way of alphabets and numbers, but also to develop the social life, the personality towards community. Kasi yung mga anak natin, when they grow up, they will not stay just at home. Pupunta yan sila sa komunidad. That is the main purpose why we have this formal education. Kasi kung wala lang man tayong formal education, panatilihin natin sa bahay, no? Pwede lang natin yan, Ilonggo, halang na, Bisaya, halang na, kay makaintindi man na, kay kita lang mandari lang ta sa sulod sang aton nga panimalay. But we cannot. The time will push through our children to go out environment. So, that is the one way, no? The purpose of formal education. Ma-develop, ma-motivate yung mga kabataan natin. What is that such kind of motivation? Kung meron tayong paaralan, meron tayong room, meron tayong buildings which we will not use it. Kasi nilagyan na lang natin ng karton at saka picture, no? And go out to the backyard of somewhere along the way to teach them. Gubuon na lang nato ng mga rooms nato, na? There is no reason kung hindi lang man natin ipasok ang ating mga anak doon dahil sa COVID. Why we allow our children? Kung iniisip natin yung COVID, stay at home, not stay backyard. Di ba? Not stay on the yard, I mean. So, sana hindi lang ako ang parent na magkaroon ng kumbaga pagtulungan natin. Pagtulungan natin na maiangat natin ang edukasyon, hindi lang na dapat okay lang, lahat okay. No. We have to check. Huh? Kung tayo, no, even kung tayo na mga parents nahirapan tayo noon sa ating pag-aaral, it's because of something nakakulangan natin. Still, we have to let our children follow us, no? Kasi napagdaanan na natin yung hirap sa pag-aaral natin or hindi tayo nakapagtapos. Ngayon, ganun pa rin ang mangyayari sa mga anak natin. Nakapagtapos nga ang anak mo, hindi naman alam kung ano yung AIIUO. So, isa yan sa dapat nating bigyan ng pansin, no? Ewan ko lang. Minsan kasi hindi tayo maririnig. Hindi tayo maririnig, lalo na kung ikaw lang nag-iisa. But I am still praying and hoping and wishing all the best for the uplifting of our education. Tama ba yung English ko? Uplift? Maiangat, no? Maiangat ang edukasyon natin. Yun lang ang isa sa mga pinapangarap ko. And sana makakatulong din ako kahit sa kunting paraan. Kung hindi man ngayon, baka bukas. Mga nanay, kaway-kaway, nakakaiyak. I am not so happy. I am not happy to see our teachers driving tricycle. And teachers, my dear teachers, love our children. The love, I know. Mahal natin ang ating mga anak, and we are like the eagerness, no? The eagerness to teach.
Pero hindi yon, mag-drive ka ng tricycle, kay kung puntahan mo doon, turuan ng mga magulang, okay, let your children be responsible one. At the young age, turuan mo ang anak mo mag-toothbrush kahit pa nga sana sa bahay, kahit online. No? If I am the teacher, I will not allow to see my students or my pupils online na hindi nakaayos, hindi nakaayos ng buhok, hindi naka-toothbrush, hindi no? Kahit online, we have to practice such thing. Ay, nako. Gahi ka na lang, Maria, pero this is the truth. No? I am just sharing to you my side as a parent. Pagising sa umaga, turuan natin, o bangon na anak, mag-toothbrush ka na, may klase ka online. That even the teacher, okay, bakit hindi nakatali yung buhok mo? Bakit hindi nakaayos ang pagsuot mo ng damit? No? Let me check your nails. So isa yan sa dapat nating ituro sa ating mga kabataan. Basig nakalimot na kita, no? Bisag mga maestra, siguro basig nakalimot na. Yaw-yaw nas Maria Dres, social media, pero that is the truth. Sometimes, yung mga teachers pa na, wala na naghuna-huna sa ilahang obligasyon. I know. Tawag ka lang. O, sige, sit in. Assignment. Tapos, kamo to, kuhaan sayang interest is pautang. So, sorry na lang. Yun nga ang sinasabi na, we are a degree holder, we have to preserve our license. No? We have to preserve our license as a degree holder. Kasi ang katulad ko naman is jambulira lang ito, no? Jambulira lang ito, but minsan pwede rin itong mamukol ng mga naghahawak ng mga license nila. Because sometimes maybe you are just holding your license and you don't know your responsibilities. Di ba? Maghahawak ka lang ng lisensya mo, hindi mo alam yung responsibilidad mo, dawat sweldo na lang. Ha? Oh, kya nas mayang. Tinuod mo na. Except lang sa talagang dedicated, to those who are dedicated, except to those who are dedicated and sincere to their responsibilities. Masaya tayo na nakikita natin, okay, si teacher nag-drive ng tricycle, abot na dito sa kung saan. But yes, we are happy for that because of the effort of the teachers. But binababa natin, talagang kinakawawa natin yung sarili natin, no? Kinakawawa natin yung sarili natin, which is not supposed to be. High standard. Elegancy. Medyo iangat natin kunti, no? Hindi naman ibig sabihin na kung mahirap tayo, doon na lang natin, hanggang doon lang tayo. Yung proper ba? Di ba? Hi, Diyos ko po. Mahabagin. Anyway, have a good morning. Let's continue. No, sorry for the early words of mine, but this is just a suggestion. Alam ba ninyo, parang talagang nakakasad tingnan, no? Nakakasad, bahalag pobreta, no? Bahalag pobreta, iayos taman minsan, no? We are not perfect. Each of us, we are not perfect. That even myself, no? Maski ako gani, no? Even myself, I am trying to discipline myself kasi sometimes yung bunganga ko rin, who I am to tell such words to those who are professionals. But still, I have the right. I am telling to myself, I still have the right because I am also a parent. Makikita natin yung mga anak natin dyan ng skilleds, karsada, gitudluan. Nay rom, ang rom dito, ang gibutang na lang sa rom katong mga karton. Dauban tong karton, apel ng rom. Okay ko away dyan sa mga taga Department of Education. No? Hi mga principal dears. Si ma'am tuwa na nag-drive tricycle.
No? So bagay, hindi man na si ma'am mag-drive og tricycle without order, no? Meron yung order from app. Kung galing yan sa DepEd, so my dear DepEd, no, meron naman tayong, no, we are the member of the UNICEF. Pakita rin natin na kahit naghihirap tayo, kaya nating umangat pagdating sa edukasyon. Kaya nating gumawa, no? Hindi yung kaluluoy na lang permanente tanawon. Hi, good news, bad news. Anyway, have a good morning everyone. Let's continue the life. March is a marching time. We still have to dream a beautiful life. Okay? Education must be the first. Walang mahirap sa buhay pag merong kaalaman. There is no impossible in life if there is knowledge. Because knowledge is power. So, have a good morning. Happy weekend. Babush.